Hi guys! Quick walk around ng Kia Sonet LX manual transmission 2025. For manual transmission, yung headlight niya is halogen light and wala siya yung LED dito na umiilaw. So for manual, halogen light and then yung ilaw dito hindi namamatay. Also, yung signal lights niya is located dito sa side fender. Kasi yung mga automatic variant nandito sa side mirror. Tapos, yung gulong niya, plastic siya na hubcap cover. Hindi kagaya ng mga sa automatic variant na alloy. Pero same design naman sila. Yan. Tapos, going naman dito sa likod, halos same din siya ng mga higher variants. Kaya lang yung difference is Itong starlight map, hindi siya umiilaw. Sa EX kasi and SX ata, full siya na umiilaw. For LX version, yung tail lamps lang yung umiilaw. Pero kahit LX manual siya, meron siyang rear camera. Yan. Meron din siyang parking sensors. Yan. So sa likod, same naman siya ng itsura sa mga higher variants. So ito yung park light. Yung brake lights, and then ito yung reverse light. Yung susi naman po ng LX manual is ganito. Binilan ko lang siya ng cover, pero ayan, flip key siya. Ayan. So, may traditional key, and then yung lock controls niya. So, may lock, unlock, and itong hold. Ang function nito, for example, nakalock yung doors nyo. So, nakalock lahat ng doors. Pero, bubuksan mo itong likod lang. So, ipipress and hindi mo siya mabubuksan kasi nga nakalock eh. So, ipipress and hold mo to. Pag umilaw na siya, ito lang yung mag-open. Yan. Yun. Ma-open mo siya. Kahit nakalock lahat ng doors. So, yun lang naman yung function itong parang hold. Yan. Inopen mo naman yung trunk. Ayan, ganyan yung cargo space niya. Hindi masyadong maliit, hindi rin masyadong malaki. So, ayan, meron siyang stroller ng puppy. And, meron pa siyang sobra dito. Tapos, pwede ka pa maglagay ng another bag dito if pagta-travel. Or groceries kung pupunta ng mall. Kaso, wala siyang ibang ilaw dito, no? Kagaya dun sa mga ibang cars na yung trunk space nila merong parang ilaw. Then, itong to know, hindi siya kasama kapag binili mo siya. Nagkataon lang na nung nag-avail kami ng car, yung dealership na binilahan namin, meron silang promo na parang meron kang 5,000 worth ng voucher na pwede mong ibili dun sa dealership. So, since 5K din yung price na itong to know, ito na lang yung binili ko. Ito yung pinili ko na ipalit dun sa voucher. Kaya parang free na din siya. Yan. Sa hood naman po, ang binili ko dito is itong insulator, hood insulator. So, hindi siya kasama. Binili ko na lang din siya sa kasa. Nagkakahalaga siya ng 2,230. So, sila na din nagkabit. Yan. Ito yung hood. Sa interior naman, dito sa driver side, ayan,
Bali, yung materials lang na meron dito is hard plastic. Hard plastic sa dashboard, hard plastic sa door liners, yan. Dito sa driver side, yung mga controls niya is control ng side mirror. Although manual fold siya, yung pinaka-mirror, pwede mong i-adjust dito sa loob. Then, merong lock switch, yung mga windows, lock ng window. Yan. Merong bottle holder dito. And pwede kang magsuksok ng maliit na umbrella dito. Sa driver side, yung upuan niya, ang adjustment lang niya is yung sandalan, nare-recline, and yung mismong upuan na forward and backwards. Since manual transmission nga tong sasakyan natin, meron siyang 6-speed transmission. Yan. Ganyan yung itsura nung gear shift knob. Then, merong handbrake and another cup holders. Tapos, ito yung cabin niya dito sa gitna, yung center console. Maliit lang. Tapos, merong charging ports. Yan. Charging ports. USB-A, USB-C, and yung parang lighter na charging port. Yan. Tapos yung aircon controls and yung head unit. Sa passenger side, ang meron lang is cup holder and window controls. Dito naman, yung passenger side na visor, meron siyang mirror. Yan. Ganon din sa driver side, meron ding mirror. Yan. Tapos, yung pinaka-map lights niya, yan, merong sunglass na pwedeng lagyan ng sunglasses. And may dome light sa likod. Yan. So, mamaya papasok tayo at i-operate natin siya. Naman, sa likod, ganun din. Hard plastic din yung material ng door liner. Meron lang din siyang window, switch, cup holders. Sa driver side, walang pocket yung likod. Pero sa passenger side, meron siyang pocket. Sa kabila, ganun din, cup holders or bottle holder and window switch. Ang kagandahan lang dito, yung gitna niya, dalawa yung aircon vents. And then, mayroon pang dalawang charger. Dalawang Type-C. Mas may patungan ng phone. Yun lang. Yun lang naman yung makikita nyo dito sa likod. So, dito naman sa loob, pag binuksan natin siya, ayan. Ang tahimik niya lang i-start. Sobrang tahimik niya. Open natin tong, ayan. Ang gusto ko dito, yung head unit niya, merong Android Auto and Apple CarPlay. So, yan. Automatic siyang nagko-connect kapag pasok ko sa sasakyan. So, sabi ko nga kanina, manual siya, pero yung technology niya is nakahabol sa modern features. So, ayan. Dito sa instrument cluster, makikita nyo, hybrid siya ng digital and analog. So, analog yung RPM, yung fuel, and yung temperature. Tapos, digital naman yung odometer, tsaka yung driver's information. Para makontrol mo yan, ito yung controls niya. Nasa left side ng steering wheel. Ayan. So, iba't ibang settings meron. May driver's assistant, ganyan. Tapos,
ito para makapagpili. Yan. Oh no. Okay. So, yan. Tapos, makikita mo din dito, since refueling, kasi before akong mag-travel papunta sa Tagaytay, nagpagas ako. Tapos, yung trip na yon, ang feeling ko, yung average consumption ko after ko magpagas is 10 kilometer per liter. So, from Bacoor to Tagaytay and Tagaytay to Bacoor. Pero, all in all, yung average consumption ko, since nilabas ko siya ng kasa, is 8.6 km per liter. So, yun. Maganda yung instrument cluster niya. Nagustuhan ko. And dito naman, sa kabilang side ng steering wheel, nandito naman yung controls para sa head unit. So, volume, and para maglipat ng kanta. Yan. So, nagne-next siya. Diba? Tapos, yan. Tapos, since 6-speed manual transmission to, medyo hindi kasi ako sanay sa ganitong klase ng ng cambio. Kasi sanay ako dun sa yung 1, 2, 3, 4, 5, then reverse. Dito, baliktad. Nauna yung reverse. And para makapag-reverse ka, meron ditong parang inaangat para pumasok siya sa reverse. So, pag nag-reverse ka, pag ganyan lang, primera siya. Pero pag pinindot mo to, papasok siya sa dulo para sa reverse. And then, pag nag-reverse ka, automatic na mag-on yung camera sa likod. And may kasama siyang sensor alarm. So, ang maganda dito, kapag pinapaling mo yung steering wheel, pumapaling din yung guidelines. Diba? Very modern na yung technology niya. Yun. So, isang malaking factor talaga tong head unit. Kaya, at saka yung back camera. Kaya napili ko tong Kia Sonet. Kasi, unang-una hinahanap ko yung manual transmission na kotse kasi doon ako nasanay. And gusto ko din yung modern features ng head unit. Kasi especially yung Waze, importante sa akin yan kasi medyo hindi ako magaling sa directions kapag may pupuntahan. Yung kapag binigay lang yung instructions sa'yo na, liko ka dyan, ganyan. Medyo nahihirapan ako mag-navigate, kaya importante sa akin na merong Waze. So, ayun lang naman. Siyempre, unang-unang reason kung bakit Kia Sonet is yung ang baba ng selling price niya, 'di ba? Kasi parang nabili ko siya ng 778,000 SRP. SRP ko siya nakuha tapos manual pa siya tapos ganito pa yung head unit niya. Kaya yun, napili ko talaga siya. So, yun lang naman. If magde-decide kayo na humanap ng sasakyan, sana nakatulong tong video na to. Thank you!